So another day, another quick comparison sa mga running shoes na to. Baka itong dalawa yung pinagpipilian nyo. Chowdan Win SL o kaya itong 361 Miro SL. So parehong SL, super light. Pero ang super light talaga dito sa dalawang to is ito. 190 grams lang siya sa size 11. Ito naman 240 grams sa size 11. So mas magaan to kaysa dito. Now in terms of stock height, ito manipis lang. 19 dito sa harapan. Sa likuran naman is 25 mm. Ito naman sa harapan is around 26 mm. Tapos dito sa likod is around 33 mm. Pero pag sinali natin yung insole niya, magiging 30 mm yung sa harapan, 37 mm sa likod. So mas makapal to kaysa dito. Mas grounded yung feel mo dito. More of a traditional feel ng mga running shoes. Mas ramdam mo yung apak mo dito, yung ground. Saka kung mapapansin natin, napaka-flexible ng sapatos na to. Dahil nga, manipis siya. Pero in terms of midsole, aside sa yun nga, nakikita natin na medyo manipis siya kaysa dito, pareho silang responsive, pareho silang malambot. At pareho din silang merong stabilizer. Meron silang maliit na plate dito sa gitna. Hindi full plate talaga. Nasa gitna lang. Para makatulong sa pag-stabilize ng ating mga paa habang tumatakbo. So pareho silang meron ganon. Now, in terms of running, pareho silang hindi binabago yung running mechanics natin. Yun nga, parehong maganda sila, pero magkaiba sila ng characteristics. Ito, talagang feel mo yung ground mo, or feel mo yung bawat apak mo dito. Kumbaga, hindi siya ganun ka-protective. More, yun nga, yung sinabi ko, para siyang traditional running shoes. Ito, yung sinabi ko dito sa review ko dati, sinabi ko na itong sapatos na to, maganda siya, pero hindi siya para sa lahat. Kasi may mga tao na mas feel nila na mas pabor sa kanila o mas preferred nila yung makapal na midsole. Ganito na kasi yung nauuso. And usually, ganito naman talaga, makakapal na yung nabibili nating mga running shoes. Medyo bihira na makabili ng ganitong running shoes na maninipis. Pero syempre, may mga taong naghahanap ng ganito. Ako, wala naman akong problema sa ganitong mga running shoes. Actually, ginagamit ko siya kahit sa mga easy run ko. By the way, itong dalawa, promoted to as speed workout or pang speed trainer. So, mapapansin nyo naman siguro sa upper nila, maninipis lang. Kasi talagang pang mabilisan sila. So, manipis siya. Ayan. Minimal yung structure nito. Napaka-breathable ng upper. Ganun din to. Minimal yung structure ng upper. Saka breathable din. Actually, kung wala kang ibang sapatos, itong dalawa pwede pang race. Pero personally, ito, hindi ko to ipang re-race na medyo malayo. Siguro mga 5K lang, 3K, 5K. Ganon. Kasi kung medyo malayo, hindi na ako pabor. Kasi yun nga yung sinabi ko, ramdam mo dito yung ground. Although nakakatulong yun for stability purposes, lalong-lalo na kung ayaw mong matapilok. Kasi kung masyadong mataas yung stock height, pabor din yon sa tapilok. Lalong-lalo kung hindi mo napansin, may bato, may lubak. Siyempre, pag lower to the ground, mas maganda yung balanse. Mas nakakapag-adjust ka. Pero pag medyo mataas, siyempre, at risk ka doon sa tapilok or at risk ka doon sa medyo hindi ganun kagandang mga sitwasyon. Anyways, pareho silang maganda. Pareho silang yun nga, responsive yung foam. Parehong pang mabilisan. Pero kung ako lang yung mamimili ngayon, ito yung pipiliin ko kaysa dito. Pero kung ito naman, kung wala kang pambili, I guess, or kung wala kang masyadong budget, I guess ito pwede na. Pero yun nga, yung sinabi ko, mas grounded yung feel mo dito, mas lower to the ground yung feel mo dito. Plus, itong sapatos na to, actually, hindi lang siya pang running. For me, nagagamit ko siya pang lakad. Kasi sa sobrang gaan nito, para kang walang sinusuot. Tapos, since para siyang minimalist shoes, yung datingan niya, parang minimalist shoes, para kang walang drop or zero drop shoes siya, hindi sumasakit yung paa ko dito. Kung pinanglalakad ko, kahit matagalang lakaran, goods na goods siya. So, ito yung advantage ng sapatos na to. Pwede siya sa panglakad, pwede siya pang jogging, pwede siya sa mga speed workouts. Saka yun nga, pwede rin siya sa ating mga race day kung wala ka talagang ibang sapatos. As long as hindi ganun kahaba or yun nga,
alang 3K, 5K, goods na to. Pero kung meron ka namang budget, given na medyo mas mahal to kaysa dito, ito yung piliin mo. Kasi para sa akin, given na tayo, mas marami tayo siguro ngayon na mas pabor, mas preferred yung medyo makakapal na running shoes, ito, mas mabagay sa'yo or mas mabagay sa atin. So kapag dating sa comfort at performance ng sapatos na to, satisfied ako dito. So again, this is 361 Miro SL. Ito naman ang Chowdan Win SL.